Po ba na ang daing na nahihilo ay madalas pong dahilan bakit bumibisita ang isang pasyente sa doktor. Lalong-lalo na sa mga nagkakaedad. Pero walang pinipili po Hindi lang mga senior citizen ang hiluhin, pati din po mga bata-bata. At ang pag-uusapan po natin ngayon, ano po ba ang mga pwedeng kasamang symptoms o nararamdaman ng isang taong nahihilo? Ano ba mga dahilan? At mahalagang malaman yung dahilan para malaman yung tamang gamutan. Tandaan nyo po, pag pinag-usapan po natin ng nahihilo, hindi solusyon yung uminom ng gamot sa hilo. Kasi, alamin nyo muna kung ano dahilan at yung dahilan mismo ang ating bibigyan ng solusyon. Ready na ba kayo? So, umpisa na po natin. Itong pinag-uusapan nating dizziness, ano yung signs, symptoms, causes, treatment, mahalaga mo na maintindihan ano ba yung nahihilo. Kasi iba-ibang description. Meron pong iba sa inyo na sasabihin, Dok, umiikot ang paligid ko, para akong naduduwal, nasusuka. At ang description ng hilo, iba-iba, depende sa tao, no? Pero may kinalaman to sa tinatawag na range of sensation tulad ng feeling, fainting, no? Yung parang mawala ng malay. Bakit ako parang lutang, oozing, nangihina at pakiramdam ko unsteady, parang walang balanse. Ang dizziness ay maaaring magbigay ng false sense na umiikot ang inyong paligid o kayo mismo umiikot. Yan yung tinatawag nating vertigo. May hiwalay po akong lecture tungkol sa vertigo. Gusto ko panoodin nyo po yun. At pinaliwanag ko doon kung ano yung vertigo, mga iba-ibang klase, at yung mga pwede nyong tulong pang sarili. Hindi lang yung pag-inom ng gamot. Binanggit ko rin doon yung mga kadahilanan bakit nagkakaroon ng vertigo ang isang tao. Pero dito sa pag-uusapan nating dizziness, gusto kong paliwanag maigi. Ano kaya yung mga pangkaraniwang dahilan na maaring alam nyo na at maaari naman na baka first time nyo lang na maririnig dito sa Gabay sa Kalusugan. Let's start. Symptoms related to dizziness. Magaang, lutang, parang hihimatayin. Yan ang tawag lightheadedness, faintness, false sense of spinning, pakiramdam mo umiikot ka, o kaya yung paligid mo umiikot. Unsteadiness, parang naglalakad ka, parang matutumba ka, o yung tinatawag na loss of balance, feeling of floating o parang lutang. Abay, kadalasan paglasing ka, nararamdaman lahat yan, di ba? So, posible pala. Alcohol ang dahilan, di ba? Ngayon, ang treatment, depende ang treatment ng hilo sa anuman ang dahilan at ano ang nararamdaman ng isang tao. May ibang nahihilo na sumasakit ang ulo, may ibang nahihilo na duduwal, may ibang nahihilo sinisikmura. So kailangan, pag ginamot natin yan, anong dahilan at ano pa ang ibang nararamdaman. Common causes of dizziness, ito na, iisa-isahin ko po ito. Mahabang paliwanag po ito, pero mahalaga po ito. Bakit? Siguro uminom ka ng gamot sa hilo, bakit nahihilo ka pa rin? O kaya, pag uminom ka ng gamot, nawawala yung hilo mo, pag wala na yung gamot sa iyong katawan, wala na sa dugo mo, balik ulit yung hilo. So ito, pakinggan nyo maigi. At baka matamaan ko po kung ano yung dahilan ng pagkahilo nyo. At, syempre, anong gagawin? Pumunta sa nararapat na doktor. Bakit nararapat? Nahihilo ka dahil sa diabetes, puntahan mo endocrinologist. Nahihilo ka dahil sa mata, puntahan mo yung ophthalmologist. Tayo nga may problema, puntahan mo ngayon yung mga ENT specialist. Di ba? Number 1, alam nyo ba, na karamihan ng senior citizen na nahihilo ay kulang lang sa pag-inom ng tubig? Yes. Losing too much fluid dahil pinagpapawisan ka, mainit ang panahon, nagkakaroon ka ng dehydration, pwede kang mahilo. Pwede ka rin mahilo dahil kulang ka sa pag-inom ng tubig. And this is one of the most common signs or common causes ng dizziness. Ito yung pinaka-common na masasabi natin. Kaya marami akong mga pasyenteng senior citizen, sinasabi ko, nahihilo ka, ilang beses ka uminom ng tubig sa isang araw? Nakakatatlong beses ba? 5, 6 na beses? Ilang baso? Kano kadalas ka uminom ng tubig? Pero pag tinanong mo, gaano ka lakas uminom ng tubig, dapat alam mo rin. Ikaw ba'y nag-exercise? Ikaw ba'y pinagpapawisan ng gusto? Mainit ba yung paligid mo o yung kwarto mo? Natutulog ka, walang bintana.
Ang hinihinga mo, yun din parang nakakulong lang sa isang kwarto, mas mabilis ka ma-dehydrate. Importante yan. Number 2, alam niyo po ba na ang nahihilo kadalasan sa mga senior, bukod sa kanilang kakulangan ng pag-inom ng tubig, ay may diferensya sila sa kanilang tenga, yung tinatawag na inner ear. Ang inner ear may kinalaman sa senses ng inyong movement o balanse. O yan, so dalawa pa lang binanggit ko eh. Alam niyo po ba, majority ng senior citizen na nahihilo kulang sa tubig at may problema sa tenga? Yun, dalawa na kagad yun. Pangatlo, alam niyo po ba na yung mga tao may migraine? Walang pinipiling edad pero mas pangkaraniwan to sa below 50 years old. Na inaatake ng migraine, ibig sabihin sumasakit ang kalahating bahagi ng kanyang ulo. At yung mga uminom ng alcohol, sila din yung madalas na magkaroon ng symptoms ng dizziness. At hindi lang yun. Maraming nahihilo dahil sa iniinom nilang mga gamot. Gamot na, halimbawa, muscle relaxant, yung mga anti-epileptic drugs, yung pregabalin na kadalasan binibigay sa nerve pain ay isang kilalang anti-epileptic drugs. Pero ang epekto, medyo drowsy o nahihilo. Antihistamine o anti-allergy. Maaring alam nyo to, na kung kayo may allergy, binigyan kayo ng mga antihistamine o anti-allergy, napansin nyo drowsy. At ang sarap ng tulog nyo dahil may kasama rin bahagyang hilo. At yung mga gamot sa blood pressure. May mga gamot sa blood pressure na pag ininom nyo, may hindi maiwasan na minsan bumababa ang blood pressure nyo at nagkakaroon din kayo ng pagkahilo. So kung kayo po'y may iniinom na gamot na bago lang at nakaramdam kayo ng medyo naiiba, bumalik kayo sa inyong doktor, baka kailangan palitan o i-adjust ang dosage ng inyong gamot. Hindi lang po itong mga gamot na to dahil marami pa hong gamot na pwede mag-cause ng pagkahilo, even antibiotics. So ito lang ang pinapakita ko mga pangkaraniwan na hinalimbawa ko. Yung sudden drop of blood pressure na aking nabanggit ay pwedeng rin magbigay sa inyo ng pagkahilo, lalo-lalo na yung tinatawag na orthostatic hypotension. Ito yung nakaupo ka o nakahiga ka, yung biglang pagtayo nyo, babagsak ang blood pressure nyo at pwede kayong mahilo, lalong-lalo na po sa mga nagkakaedad. At yan nga ang isa sa dahilan kung bakit minsan yung isang may edad, pagtayo nila, biglang bumagsak ang BP, nahilo, natumba. Kaya yung history na nahulog, nadulas, nadapa, natumba, dapat alamin natin yung blood pressure ng pasyente kung ito'y bumabagsak. Ito pa mga kondisyon na hindi nyo alam. Maaaring mga problema sa puso kung saan meron kayong cardiomyopathy. Ito po kung saan yung muscle ng puso nyo ay meron pong problema. Yung heart muscle ay maaaring nagkaroon ng paninigas o kahinaan nito kaya hindi siya makabomba ng sapat na dugo para ikalat sa buong katawan. Ang symptoms niyan, yung mararamdaman nyo ay nahihilo, hinihimatay, o nahirapang huminga. So kung kayo po'y may kilala na palagi nahihilo at may kasamang hirap huminga at kadalasan parang hinihimatay ang aura o walang lakas, pa-check nyo baka may kinalaman sa puso. Nandyan na rin po yung heart attack o yung tinatawag nyo inatake sa puso. Bagamat yung chest pain ang pinaka-common na senyales ng heart attack, pwede rin po yung nahihilo o magaang ang ulo. At hindi nyo pwedeng baliwalain yan dahil hindi sapat ang dugo na umaabot sa inyong brain kaya kayo nahihilo. Arrhythmia, ito po yung irregular heartbeat. Yung kung ang normal na tunog ng puso, halimbawa, dugdug, dugdug, sama no, dugdug. Mas maganda na siguro pakinggan yung bugbog, bugbog, o jugjug, jugjug. Ngayon, pag irregular heartbeat, ang tunog parang jugjug, 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 jug, jugjug, jugjug, jugjug. Irregular. Hindi siya normal yung tinatawag na phasing ng inyong pagtibok ng puso. Ano pwede maramdaman? Hilo din, magaang ang lutang, at kinakapos ng hininga.